Let's all bow our heads and let's all pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, God, for this wonderful opportunity that you have given us na makapiling ang iyong presensya, Panginoon, as we celebrate the third year of Siklab Youth Ministry. God, I pray for each and everyone right now na nakikinig under the roof dito po sa church na ito. I believe and I pray, God, na kayo po nagdala sa kanila dito. Just use me, O Lord, as your instrument, as your servant, para ipahatid ang mensahe mo ng pagmamahal, mensahe mo na magbibigay ng kalakasan, encouragement, bibigay ng clarity, ng kalinawan sa pag-iisip ng mga kapatid kong ito. Especially at their young age, O God. You will show them, O Lord, your path na inihanda mo, na napakaganda, na napaka-perfect para sa kanila. Marami pong salamat, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng papurit, pagsamba. Sa pangalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. Our title for this moment is Pursuing Jesus. The one thing worth everything. What do you mean by pursuing Jesus? What do you mean by pursuing something? You're pursuing sa course mo, sa pag-aaral mo. You're pursuing doon sa nililigawan mo. Pag pinipursu mo, talagang di mo tinitigilan. Tama ba yun? Talagang hinahabol mo. Ang literal na ibig sabihin ng pursue is paghabol or chasing. Tama ba? Pursuing Jesus, meaning to say, this is not just a one-time event. Ang pagkakatagpo nyo sa Panginoong Hesukristo, naramdaman yung presensya ng Panginoong Jesus, hindi po to isang beses lang sa isang buhay. We need to pursue Jesus. We need to follow Jesus. We need to chase after Jesus. The one thing worth everything. Hey! Sabi kanina ni Ding, hindi ko alam kung anong problema ninyo. But the Lord. Pero ang Diyos, alam niya. True. Hindi po natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Maaaring ang ganda ng smile niyan, but deep inside her or him, ay masyado siyang basag, masyado siyang lugmok, umiiyak ang kalooban, magaling lang magkunwari, akala mo walang problem. It's okay. It's okay. It's okay to not be. Hallelujah. Because our God, hey, ang ating Panginoon Diyos, si Jesus Christ, He is omniscient. Ibig sabihin, He is all-knowing. Kahit hindi mo sinasabi, kahit na wala kang ginagawa, alam ng Diyos yung laman ng puso at isipan mo. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo right now. Alam ng Diyos ang kailangan mo. And right now, ang sinasabi ng Diyos na kailangan mo ay si Jesus. Let's start with this story. One day, isang araw, si Jesus Christ, bumisita siya sa town ng Bethany. Sa town ng kanyang mga childhood friends. So let's follow the story sa Luke chapter 10. Now it happened, as they went, that he entered a certain village, Bethany, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. Anong gagawin mo, Jem? For example, si Jesus Christ pumunta sa bahay ninyo. Papapasukin. And for sure, magiging super, di ba pag may importante tayong bisita, talaga naman si mama, si papa, lahat busy. Tama po ba? Lahat ng mga kalat talaga naman, tinapon muna sa kapitbahay. Talaga namang napakaganda naman. Siyempre, di ba, asikasuhin natin. Anong gusto mo? Anong gusto mo inumin? Kape, juice, whatever. So, it's very natural for us. Pag merong importanteng tao na bumibisita sa atin, is inaasikaso natin. Tama? Walang problema doon. So tingnan natin, ganoon din naman yung ginawa ni Martha. And she had a sister called Mary. So ang storya po to ni Martha at ni Mary, magkapatid po yan. Who also sat at Jesus' feet and heard His word. Dalawang tao, pagpasok ni Jesus, si Mary, si Paula. Si Paula, pagdating ni Jesus, kunwari magkapatid kayo, Jem, si Paula, pagdating ni Jesus, imbis na asikasuhin si Jesus ng paghanda siya, is umupo dito sa tabi ni Jesus. And she is very willing and very ready na makinig sa sasabihin ni Jesus. At itong si Martha, tingnan natin, but Martha was distracted with much serving, which is natural. Kailangan mo asikasuhin. Tama ba? May bisita ka eh. With much serving, and she approached him and said,
Para siyang nagalit. Sabi ni Martha kay Jesus, Jesus, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Sabi ni Jem, Jesus, pagsabihan mo nga yan si Pao, tulungan naman ako ba? Parang ganyan, no? Ano sabi ni Jesus? And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Lay, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed. Ilan daw ang kailangan? Ilan daw ang kailangan? One thing is needed. You are very worried and troubled about many things. Studies, finances, relationship, whatever it is na magbibigay ng stress sa buhay mo ngayon, ang dami mong inaalala, ang dami mong pinagkakabalisaan. Pag hindi ka kikilos, walang mangyayari. Hindi ka kain ng aking pamilya. Pag hindi ka kikilos, parang walang mangyayari. Pero sinasabi ni Jesus ngayon sa'yo, Yufa, isa lang ang kailangan. Sa pinakamarami mong iniisip, pinoproblema, naalala, isa lang ang kailangan. One thing is needed. And Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Ano ang pinili ni Mary? She sat down at the feet of Jesus, nag-aantay ng sasabihin ng Panginoong Yesus. Church, young people, as early as now, in your age, sinasabi ko na, marami kayong desires sa buhay, marami kayong aspirations, marami kayong mga pangarap, marami kayong mga gustong maabot. Ang sinasabi ng Panginoon ngayon, whatever it is, no problem. You need only one thing. And it is Jesus. Kaya nga nasabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verses 7 to 8, I once thought that these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yung mga dati nakakala kong mahalaga, ngayon, inaari ko ng worthless, walang kwenta. Bakit daw? Dahil sa ginawa ni Kristo. Yes, everything else is worthless. Grabe, no? Ang extreme, everything else is worthless. When compared, hindi naman kasi sinabing worthless talaga kasi huwag mo nang isipin. Everything else will become worthless when compared. Okay ba yun? Naiintindihan natin yun? When compared with the infinite value of knowing Christ, Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. Hallelujah. Right now, before I proceed, I want every one of you to evaluate yourself. How well do you know Christ? Gaano mo siya kakilala? Sino si Jesus for you? Is He just an entity na nandoon sa loob ng church, nakapako, na pupuntahan mo pag birthday mo? Is Jesus Christ is somebody na nakapako lang doon na once a week bibisitahin mo? Ganun lang ba kababaw ang pagkakakilala natin sa Panginoong Jesucristo? Kaya right now, this is special moment. Ito man ang maging una't huling pagkikita natin. I pray that every one of you is magkaroon ng decision sa mga puso ninyo that after this service, you will have a desire to know more about Jesus. Na magpupursue ka in knowing Christ kasi talaga namang sa lahat ng pangangailangan mo, all you need is Jesus. Psalms 27:4, sabi ni David, one thing I ask from the Lord. Ilan daw? Ilan yung one? It's she. One thing I ask from the Lord. This only do I seek. David, imposible naman yan lang ang hinahanap mo. That I may dwell in the house of the Lord
all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Sabi ni Mari ko kanina, His presence is very tangible. Ano ibig sabihin ng tangible presence? You can feel it. Amen? So next time when we do praise and worship, especially for those na hindi pa sanay masyado, I really want to encourage you during praise and worship, just kung hindi nyo kaya na hindi pansinin yung katabi ninyo, just close your eyes, feel the presence of the Lord. Sabi doon, pag hinanap mo ang Panginoong Diyos, matatagpuan nyo siya. Okay ba yun? Okay, ginagawa na itong mga to. Yung iba, umiiyak na. Yung iba, tumatawa. Yung iba, tumatalon. What's happening, Bella? God is here. Huwag kang papayag na hindi mo mararamdaman at makikita ang presensya ng Diyos. Okay ba yun? No? Sa lahat ng gustong makita at maramdaman siya, makikita at mararamdaman siya. Whew. So let's proceed. Now, pursuing Jesus is not just about religion. So sinabi ko na kanina yon. Hey, sa mga nag-invite sa inyo, hindi nila kayo inimbita para sa isang relihiyon. No! Because religion will only make you religious. Okay ba yun? But Jesus will make you righteous. Pursuing Jesus is not about religion. It's about relentless relationship. Ano ibig sabihin ng relentless? Kala ko, masagot. Relentless. Walang humpay. Tuloy-tuloy. Consistent. Minsan kasi masarap lang mag-serve kay Lord pag walang problem. Minsan masarap mag-serve kay Lord, especially ako, sabi ko na, ilang batch na ng worshipers yung nakasama ko ever since 2006. Napakadaling mag-serve kay Lord kapag estudyante. Sabihin ko sa inyo. Kasi pag student ka, wala ka pang problema, no? Grades lang, papagalitan lang ng parents. Blessed ka na pag hindi ka pinapagalitan ng parents, hinahayaan ka magpunta sa church. Baon, yan lang problema pag student eh. Pagdating sa church, yung mga workers namin dito, so I want to encourage everyone, pumasok tayo sa ministry. Huwag kayong mag-alala, yung mga workers namin dito may allowance. Hindi, kidding aside, yung workers namin dito may allowance. So kung pumasahe lang problema mo, walang problema. Pagkain, workers namin dito busog. Sabado, buffet. Wednesday, buffet. Sunday, buffet. Tigi, isang ganun nga lang. Hallelujah. As early as now, hey, kung marami kang pangarap sa buhay, simulan mo ang pangarap mo sa relasyon mo sa Panginoong Jesus. Tandaan niyo to mga kapatid ko. Why? Because nothing in life compares to knowing Him and being known by Him. If you know Christ, if you know Jesus, you will know kung sino ka. You will know the possibilities. You will know your potential in life. Kung alam ko lang ito nung bata ako nung naging Christian, 22. Wasak na wasak ang buhay. Ni Nasty Mac. Yeah. Nung natagpuan ako ng Panginoong Jesus, wasak na yung buhay ko. Kayo hindi pa. Tama, no? At hindi na mawawasak. Oh, hallelujah. Palakpakan si Lord. Totoo. Why? Sabi ko nga, kung bata-bata ako natagpuan si Lord, ay nako, maniwala kayo sa hindi. Talaga namang hindi ko sasayangin yung opportunity na kasama ang Panginoong Jesucristo. If I know what I know now, nung bata ako, hoy, grabe naman. What? Why? Right now, I believe nothing is impossible. Can you imagine a life knowing that nothing is impossible? By faith, nothing is impossible. Right now, I believe that God has a great plan for my life. Plan to prosper me and not to harm me. Plans to give me a hope and a future. Sabi ni Jesus sa John 10:10, I came here to give you a life and have it
more abundantly. Ito ang mga plano ng Diyos sa atin. Isang masaganang buhay. Nakasama siya. Hallelujah. So as early as now, youth, huwag niyong hayaan na tumatakbo ang buhay ninyo apart from our Lord Jesus. Hindi pa ba kayo napapagod sa buhay? Alam niyo, especially sa panahon ngayon, pabata ng pabata yun na i-stress. No? Mommy, I'm so stressed at school. Anak, grade 2 ka pa lang, anak. Pabata ng pabata. Samantalang kami, kahit pagdating namin ng mga second year high school, naghahabulan pa kami sa labas ng kalsada. Tama? Ngayon, wala na. Pababa na, pabata ng pabata na. And I believe right now, kayo, kahit ganyang edad ninyo, punong-puno na rin kayo ng mga alalahanin sa buhay. That's why it's very important for you right now to know Him and be known by Christ. Huwag kayong makontento na tuwing youth service lang kayo ini-invite, tas huwag isimba. Huwag kayong magpalamang. Sabi ng iba, kawawa naman yung mga workers, no? Sabado, nandito na. Linggo, ang aga, nandito na. Hanggang youth service, hanggang hapon, nandito pa rin. Wednesday, nandito rin. Tuesday, nandito rin. Buti na lang ako. Once a week lang, late pa. Kawawa naman yung mga parang mali, no? Mali yung POV eh. Yung POV naman ng workers. Kawawa naman yung Sunday goer, no? Once a week lang umattend. Late pa. Hindi na inabot yung praise and worship. Yung wagas ng praise and worship. Ang wagas! Grabe! Sabado, nagpa-practice kami. Ganun din wagas yung presence ni Lord. Ang aga namin sa Sunday kasi nagde-devotion kami. Hindi pa nag-i-start yung worship, nag-aaral na kami ng word ni Lord. Tapos may youth service pa. Grabe naman, kanina grabe naman. Nakadalawang set kami ng praise and worship. Wagas. Nakadalawang pakinig ako ng preaching ng mga pastor. Buti na mga papogi sila. Hindi sila The more you know about Christ, the more kang hindi talaga naman magsasawa sa Kanya. Now, what are the importance of pursuing Jesus? So, kailangan alam mo yan kung bakit importante na pinupursue si Jesus. Crush mo nga, pinupursue mo si Jesus pa ba? O bakit mo pinupursue yung crush mo? Kasi gusto mong sagutin ka. Tama? Gusto mong makuha. Bakit mo pinupursue yung career mo? Bakit mo pinupursue yung course mo? Kasi po gusto ko maging psycho. Majority po kasi sa amin dito, mga alam niya, kaya tingnan yung mga katabi nyo. Pag medyo gumagano yan, psycho yan. Gab, tingnan mo yung katabi mo. O, di ba? Psycho, di ba? True. Bakit pinursue yung eduk? Kasi gusto ko maging teacher sa FPU Roosevelt. Oh. Hallelujah. So, the importance of pursuing Jesus. So, why is it bakit kami mga pastor, bakit talaga namang wala kami ibang passion kundi yung mga kabataan, yung mga tao? Kahit hindi nyo na kami makilala, kahit hindi nyo na kami maalala. Maalala nyo lang ang Panginoong Jesus. Okay ba yun, no? Kasi baka hindi na tayo magkita-kita eh. Pero si Jesus kasama nyo kahit saan. No? Ayaw yung magsimba rito sa amin, wala pong problem. Maraming churches dyan. Go find a church. Siguraduhin nyo lang yung church na pupuntahan ninyo, si Jesus yung bida. Okay ba yun? Hindi yung pastor, hindi yung pare, hindi yung ministro, si Jesus. Okay? Ngayon, pag wala kayong mahanap na church, nami-miss nyo kami, you're very welcome here, and I will guarantee you that someone will take care of you personally. No? Dito kasi sa amin, yung mga youth, clingy. Di ba, di ba? Mga Team G yan! Wala, joke lang pala. Mga Team Ding! Medyo clingy na. Mga Team Bricks! Mga napilitan. But kidding aside, hey, maniwala kayo sa hindi. Yan tatlong leader na yan, si Gian, si Ding, saka si Bricks, at yung mga kasama nila, grabe magmahal ng kabataan yan. Okay ba yan?
magpaalaga kayo sa kanila. Magpaalaga kayo sa kanila. I'll guarantee you, magagabayan nila kayo. Hindi sila si Lord, pero magagabayan nila kayo sa pagkakakilala pa ninyo ng mas malalim sa Panginoon. Okay ba yun? Oh, hallelujah. Jesus is not just our Savior. Hoy, hindi lang siya tagapagligtas. Jesus is also our treasure. I really do believe in that. Jesus is our treasure. Ako, naniniwala ako na ang tunay na mayaman ay hindi lang yung maraming pera sa bangko. Hindi lang yung maraming pera sa bulsa. Ang tunay na mayaman, yung may magandang relasyon sa Panginoong Hesukristo at sa oras ng kanyang pangangailangan ay kayang-kaya niyang i-tap in ang resources ng langit. Alam niyo ba yun? Si Jesus Christ, grabe yan. 5,000 na lalaki, plus yung babae, plus yung mga bata. Sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Yung mga disciples worried eh. Lord, pauwiin na natin itong mga taon to. Maggagabi na. Wala tayong papakain dito. Sabi ng Panginoon, pakainin niyo sila. Wala nga, Lord. Ito, may bata. Jacob, labas mo na kayong baon mo. Oh, pastor, ito lang baon ko. 5 tinapay. Riz, ano baon mo? 2 isda. O yan, pakain niyo sa kanila. Panginoon, sabi ng disciples, alam mo, kahit bigyan natin sila ng tigkukurot, hindi haabot. Tama? Pero si Jesus to eh. I'm talking about Jesus eh. This is the Jesus that we are promoting here. Jesus is alive. He is very much alive. Si Jesus, pag nakakita tayo, problema nakikita natin. Si Jesus, ang nakikita niya, solution. Nothing is impossible kay Jesus. Anong sabi ni Lord? Akin na, 5 loaves of bread, 2 fishes. He give thanks, dinistribute sa bawat isa. Pakainin niyo sila hanggang mabusog sila. Mula sa 5 tinapay at 2 isda, nakakain ang 5,000 plus na tao. At alam niyo pa, sabi ni Lord, sige, tipunin niyo lahat ng sobra. May sumobra pa, 12 basket full. Kasi 12 yung disciple na eh, na talaga nag-worry. Ilan yung sumobra? 12 na basket. O yan, tagi-isang basket kayo. Ang gusto kong sabihin dito, Jesus is also our treasure. As long as you have Jesus, you will be provided in life. Hindi ka magkukulang because the Lord is our shepherd. You will never lack. Whew. And my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Jesus is also our example. Nung si Jesus ay nabuhay dito sa lupang ito, siya po ay 100% human being. Okay ba yun? Nung nabuhay si Jesus dito sa lupa 2,000 years ago, siya po ay 100% tao katulad natin. Nagugutom, nasasaktan, napapagod, may emotion. But Jesus Christ lived a life full of faith. Bumubuhay ng patay, nagpapagaling na may sakit, lumakad sa tubig. Oh, hallelujah. Alam sabi ni Jesus Christ, lahat ng nagawa ko, magagawa nyo rin. At higit pa. Ewan ko sa inyo, kung matalino kayong mga bata. May kasama ba ako dito matalinong bata? Mga humble eh, no? Ayaw mami, no? May kasama ba ako mga matalinong young people dito? May mga humble talaga sila, Lord. Siyempre, di ka amin, no? Pa-humble effect ka na. No? Pero kung feeling mo matalino ka talaga, ang totoong matalinong tao, kapag may nakitang truth, pinaniniwalaan niya at tinatry sa buhay. Okay ba yun? So this is a challenge for you guys, na pag uwi-uwi nyo dito, whatever it is, whatever problem, whatever area ng buhay ninyo na may pangangailangan, o whatever, ito po sasabihin ko sa inyo, itataya ko buong buhay ni Raan na kung di mangyari to,
As long as you are in Jesus, as long as you are with Jesus Christ, lahat ng pangangailangan mo sa buhay, nakasulat na po sa Bible yung solution. Okay? So, here's why pursuing Him is essential. Number one, because we are created for Him. Tayo po ay nilikha para sa Panginoong Jesus. Whether you like it or hindi po, hindi po, Lord, nilikha ko ng nanay at tatay ko para sa magulang ko. Sabi po sa Colossians 1:16, all things were created through Him and for Him. Sabi mo nga sa katabi mo, you are created for Jesus. True. Nilikha ka para sa Panginoong Jesus. Maybe right now, sa murang edad ninyo, hindi niyo pa masyadong mag-grasp yung ibig sabihin ng nilikha ka para kay Jesus. But one day, I will guarantee you, one day in your life, as you walk with Him, as you have faith in Jesus, makikita mo talaga yung purpose ng buhay mo kung bakit ka nilikha ng Diyos. One day, I guarantee you that. Okay? You are created for Jesus. You are not created for the world. You are not created for Satan. And you are not created para sa kahit kanino. You are created for Jesus. Harvey. Jervy. Ayun si Harvey. Harvey, nilikha ka para sa Panginoong Jesus. Okay ba yun? So since you were created for Jesus, so as early as now, really, ay nako. Maniwala ka sa akin, kapatid. Ngayon pa lang, i-pursue mo na si Jesus. Because only the Creator knows the best for the creation. Alam niyo ba yun? Kung sino yung lumikha, siya may alam ng purpose. Tama ba? No? Hindi kung sino-sino man. So kung gusto mo na sure na ang buhay na lalakaran mo hanggang pagtanda mo is 100% guarantee ng the best na inihanda ng Diyos, yung hindi parang subok ka na subok sa buhay. Trial and error ang life. No! Life is not trial and error. Merong itinakda ang Diyos para sa'yo dahil siya ang lumikha sa'yo. That's why as early as now, learn to know Him and pursue Him. Okay ba yun? Number 2, knowing Jesus brings clarity. Malinaw ba? Yung mga naguguluhan sa buhay dyan. Alam mo yun? Ano ba talaga, Lord? Ano ba talagang para sa akin, God? The more you walk with Him, the more you understand yourself, your calling in the world. No? Walang makakaintindi ng lubos-lubos sa'yo kung hindi yung lumikha sa iyo. Tandaan niyan, mga kapatid ko. Masarap mabuhay na si Jesus ay kasama, pinu-pursue. Because as you pursue Jesus, binibigyan ka ng kaliwanagan ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2, sabi doon, do not conform to the pattern of this world. Huwag raw tayo makiayon dito sa mundo, but be transformed by the renewing of your mind, and then you will be able to test and approve what God's will for your life is. Ang will ng Diyos sa buhay mo is good, perfect, and pleasing. Good, mabuti, perfect, pleasing. Magandang maganda. Tama? Next, pursuit keeps your heart protected. Sino rito yung laging gustong broken-hearted? Sino rito yung gusto lagi na lang frustrations? Yung lagi na lang bata-bata pa, ang daming heartaches na. Bata-bata pa, ang dami ng mga depressed na. Ang dami ng batang depressed ngayon na. Ay nako. Naglalaro lang ng grow a garden, depressed. When your heart chases Jesus, it won't chase idols. Alam niyo ibig sabihin yan? Ano yung idol? Idolo. Idols in anything in this world na talagang parang yung attention mo, andun na lahat. Talaga namang grabe namang fanboy yan. Grabe namang fangirl yan. So hindi ito yung mga K-pop idols, though idol yung tawag sa kanila, bahala ka na, gagawin mo silang idol. Kasi pwede namang idol mo, yung katabi mo. Tama, no? Lods! Bossing! Anything in this world na mas na-divert na yung attention mo, bukod kay Jesus, is called idol.
So pwede nga idol mo is your cellphone, yung passion mo, yung crush mo, yung jowa mo, yung asawa mo, yung trabaho mo, even your academics, baka naman talagang idol mo na yung ACADS mo. Talaga naman, di Lord, mag-focus muna ako sa pag-aaral. Saka na ako, Lord, magdilingkod sa'yo pagka-graduate ko. Ano pagka-graduate? Na-divert na yung idol. Lord, magtatrabaho muna ako ng marami. Saka na ako maglilingkod sa'yo pagkatapos ko magtrabaho. No? Idolatry is not just those statues na sinasamba. Idolatry is anything that replaces Jesus in your heart. So right now, what are your idols in life? Do you have idols in your life? I don't know. Only you and God knows. So dalawa lang yun. If you're not pursuing Jesus, you're pursuing something. Hey. Dalawa lang reality in life. It's either kay Jesus ka at dito ka sa hindi mo naman inaamin, pero ang totoo, kay Satanas ka. This is the reality of life. Hey, it's either you are Team Jesus or Team Satan na ayaw mo namang aminin. That's the reality. Hey, ito pinakamaganda sa number 4. Because eternal life begins with knowing Him. Hey, our life here in this world, temporary lang to. Huwag mo sabihing bata ka pa, hindi ka mamamatay. Hindi totoo yan. Sino rito sa inyong may kilalang batang namatay? Marami, tama ba? None of us here ang pwedeng magsabi na bukas, buhay pa ako. No, this is not a guarantee. That's why every day that you wake up, thank God. Because merong somebody na hindi na nagigising. Tama? Ang pinakamasakit dito, pagdating ng iyong oras ng kamatayan, saan kaya pupunta ang kaluluwa natin? Dito yung buhay natin kahit gaano kahirap, may katapusan. But the next life that we have is eternal. It's either you will enjoy eternal life with Jesus or you will suffer eternal condemnation in hell. Hindi, pastor, hindi totoo yung hell. We, sure ka? Natry mo na? Huwag ka masyado mayabang na sabi mo hindi totoo ang hell. Baka pag nandun ka na, mag-wish ka, oh Lord, please turn back time. August 3, 2025. Yung pastor doon, ini-introduce si Jesus eh. Sabi ko, hindi totoo yun eh. Sabi ko, hindi totoo yung hell eh. Wala nang ganon. Salvation is now. Your chances is now. Sabi ni Jesus sa Revelation chapter 3 verse 20, nakatayo ako sa labas ng puso mo at kumakatok. If anyone hears my knock and open the door, I will enter. Papasok daw si Jesus. At magkasalo kaming kakain. Do not harden your heart, kapatid. We're not even promoting anything here. I'm not even promoting myself here. I'm not even promoting the church here. I'm only promoting Jesus for you. Ito lagi ko sinasabi. Pag nag-share ako ng ganito, hindi ako parang salesman or sales agent. Alam niyo yung salesman? Yung parang uupuan ka na ganito, babasahan sa'yo ng kahit na ano, ang daming sasabihin, just for you to purchase, tama? So 30 minutes tayo ng kwentuhan, 30 minutes kung ano, no. Tapos sa dulo, bibili ka ba? Ay, hindi po muna. Alam mo, sayang oras ah. Sana doon ko na lang sa iba-shiner. Di ba? Because that's a salesman or a sales agent. But I'm not doing it as a salesman. I'm doing this as a lawyer. True. Like an attorney, binabasa sa'yo yung karapatan mo. Karapatan mong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikinamatay ni Kristo ang buhay na walang hanggan mo. Karapatan mong magkaroon ng magandang buhay dito sa lupa. Ikinamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, mabigyan ka lang ng magandang buhay dito sa lupa. Gusto mo bang tanggapin si Jesus? Ayoko, pastor. Okay. What I'm doing is for you, not for me. Because kung para sa akin lang, amen? Na-in love po ba tayo kay Lord?
It's not just about going to heaven, it's about walking with Jesus now. Eternal life starts the moment you accepted Jesus Christ. Okay ba yun? Sino ritong gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan? Taas nga po yung kamay, magte-take note lang si Lord. Sino rin gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Of course, we all want eternal life with Jesus. Ayoko kayong takutin tungkol sa impyerno kasi hindi naman tayo pupunta ron. Tama ba yan? Ha? Sino rito pupunta sa impyerno? Magtataas pa to, ha? Ay, hindi. Hindi ko nagkikwento kung ano meron sa impyerno kasi huwag na natin puntahan yun. Tama, no? Huwag na natin naisin yun. Napakasimple lang naman. Mapunta ng langit kasama ng Panginoong Yesus. Tanggapin mo ang Panginoong Yesus bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Okay? Pursuing Jesus requires surrender. Ito na. Hindi po yung pag-a-attend lang ng services. Hindi lang yung pag-a-attend ng youth service, ng anniversary ng youth. Hindi lang basta umattend ka ng service, ng Sunday, ganyan. Is masasabi mo na pinapursue mo si Jesus. Tama? Hindi porkat nasa loob ka ng born-again Christian church is born-again Christian ka na. Tama ba? Hindi ganun. Hindi porket nandito ka sa loob ng church na to, ibig sabihin, ligtas ka na. Hindi rin. Lagi example yan, hindi porket nasa garahe ka, kotse ka. Tama? You need to decide for yourself. You need to decide that you will accept Jesus in your life as your Lord, as your Savior. Ikaw ang magdedesisyon. Kahit na anong sigaw namin mga pastor, kahit na lumuha pa kami ng dugo, kung hindi ka naman magdedesisyon, wala rin, tama? Pero kung ngayon pa lang, magdedesisyon ka na talagang alay mo yung buhay mo sa Panginoong Jesus, you will pursue Jesus. Your eternal life will start now. Ngayon pa lang. Hallelujah. Letting go of achievements, pleasures, or even pain that hinders you. Achievements? Hindi, gusto ko achievement, pastor eh. Ay, sabihin ko sa'yo, as you pursue Jesus, blessings and achievements will pursue you. Ganun po yun. Hindi yung unahin mo yung mga achievements sa buhay, saka mo susundan si Jesus. Hindi ganun. Sundan mo si Jesus, magugulat ka na lang, inahabol ka ng pagpapala. Ganun yun. Yung dalawang AJ na tinuro kanina, AJ Laki, AJ Leet, dumating yung time na wala na eh. Parang wala na silang mag-aral eh. Hirap ng buhay, ganyan. But as they pursue Jesus, may imposible sa Diyos, walang imposible sa Diyos. Achievement will follow you as you follow Christ. Hey, gulat ka na lang kung paano ka i-bless ng wisdom ng Diyos. Paano kanya dadalhin sa tamang oras, tamang pagkakataon, at tamang opportunity. Tama? Nang hindi basta-basta lang. Pag si Lord ang nagbigay. Pursuing Jesus is a daily choice. Ito yung sinasabi ko. Araw-araw yan. Hindi lang tuwing Sunday, hindi lang tuwing youth service. Kailangan talaga namang araw-araw, we will choose Jesus. Eh, araw-araw nga, pagkagising pa lang natin, anong unang-unang hinahanap natin? Ano? Cellphone. Ayun na ngayon eh, kasi bago ka tumayo, cellphone muna. Newsfeed agad. Bakit hindi mo naman i-try na bago mo simulan yung araw mo? Or kahit isama mo sa araw mo, yung isang araw man lang, bawat araw, i-pursue mo si Jesus. You pray. You pray to God. Pray to Jesus. You read the Word. You listen to worship songs. Hindi yung makikinig ka lang ng worship song, makikinig ng salita ng Diyos tuwing nasa church. Hindi pa nakikinig. Relationship. Tama? Ang totoong relationship, nakikinig. Pastor, kasi, ang hirap. Ang layo ng bahay ko sa church. Nung nag-start po ako noong 2006, nakatira po ako sa Project 4. Alam niyo yun? Sino rito nakapunta na sa Cubao? Ayan. Doon. Bago mag-Cubao, Project 4. Church namin, San Mateo. Ngayon, may example tayo ngayon dito. Si Reg, taga Antipolo. Halos lamang pa yung lamang pa yung pagpunta niya ng church sa buong San Linggo.
But God is so faithful. Dumating dito sa Reg, halos ayaw mag-aral. But now, she's already third year. Psycho! Asan na yung psycho natin? Nandiyan ba si Reg? So, I'm so blessed sa buhay ng batang yan. Hadlang ba na taga-Antipolo siya? Pastor, kasi layo ng bahay ko, taga San Isidro. Taga-Antipolo nga yun, oh! Yung iba nga dito, ilang gulong lang nandito sa church eh. Kasi pag gusto, may. Pag ayaw, maraming. Totoo yun. Sa akin iba, pag mahal si Jesus, gagawin lahat. Hindi hadlang ang layo, hindi hadlang ang pera, hindi hadlang ang kahit na ano. So right now, I hope and I pray, bago tayo matapos, na totoo na may love tayo sa Panginoon. Si Tita Lottie, nagsimula yan, bata eh. No? Bible School, DVBS. May picture pa kami niyan eh. Kaya hanggang ngayon, tingin ko sa kanya yung batang Lottie. Who could have thought na ngayon, teacher na sa FEU? No? Why? Na in love. Kay Lord. Away mga pamangkin, no? Kaya tita tawag ko dyan eh. Bit-bit mga pamangkin lagi eh. Totoo. May in love kayo kay Lord at hayaan nyo si God ang magdikta ng buhay ninyo. Kasi kung hindi si Jesus na nagdidikta ng buhay nyo, didiktahan ng mundo yung buhay ninyo. At kapag mundo nagdikta sa buhay ninyo, bahala kayo. Last two, pursuing Jesus will definitely transform your life. Ito ang pinakamaganda, transformation. Habang lilingkod ka sa Panginoon, habang na-in-love ka, habang nakikilala mo si Lord, nata-transform ang buhay mo. I can easily tell those person na in love kay Jesus. Why? May aura. I know kung sino yung mga tao talagang in love kay Jesus. Blooming. Makikita mo ang gaganda, ang popogi talaga. Totoo. Totoo yun. But those na hindi kilala si Lord or umalis sa Kanya, tumalikod sa Kanya, kahit gaano kaganda at kapopogi, mukhang tuyot. Yeah. Physical yan, ha? Pinag-uusapan natin, physical, ha? Habang naglilingkod ka kay Lord, papogit, papaganda ka. Tama ba yun? Gumaganda. Hindi pumapangit. Physical yun. At kaakibat nun, kasabay, nagaganda't, gumaganda't naayos yung buhay. Character. Totoo. You will know it sa sarili mo. Ang totoong kilala si Jesus nagbabago.